Hello everyone! Good morning! Good morning, good morning! Today is Tuesday, October 31, 2023. It's end of the month. Tomorrow is November na, undas na. And kahapon, kamusta niyong pagboto? Naka-exercise ba ng right to vote ang lahat? Sana naman ay okay. Sana naman ay oo. And kamusta ang mga mga bet nyo na mga kandidato nanalo ba? Ayan. Congratulations sa mga nanalo. We are looking forward sa inyong tapat, malinis at magandang serbisyo para sa ating barangay. And para naman sa mga hindi pinalad, congratulations pa din kasi you did your best. Ayan. You did your best na you tried your best pala na maipanalo and gusto nyong maglingkod. Yung may ipakita intention niyo na gusto nyong maglingkod sa ating barangay. Salamat sa lahat and yeah, yun. Tomorrow is All Souls Day. So, yan, ingat-ingat sa mga bibisita sa ating mga mahal sa buhay na mga yumao na. And for sure, ang daming tao sa sementeryo. Siguro starting today or kahapon pa nga siguro, ang dami ng tao sa sementeryo. Yan. Kami, ako, personally, hindi ko siya naging tradisyon kasi, ewan ko ba, kahit nung bata pa ako, hindi talaga ako sumasama sa sementeryo. Ang natatandaan ko, the last time na sumama ako sa sementeryo, hindi ko malaman kung sa Aklan ba yun or sa Mindoro na. We tried na mag-collect, syempre bata, mag-collect ng mga, yung sa kandila, yung mga pinagturuan ng kandila, tapos ginagawang bola. Ayan. Tapos, ayan, kasi, hindi ko talaga maalala kung sa Aklan ba yun o sa Mindoro na yung pagsama sa sementeryo. After nun, di na ako. Kasi ayoko ng crowd. Ayoko ng crowded na area. Ayoko ng madaming tao. Ayoko ng magulo. Yun. Sa probinsya naman kasi, di ba, normally mga masikip ang area. Ang iba doon, ginagawa nilang reunion, yung pagbisita sa mga yumao. Maswerte ka kapag ang area niya sa malawak. Pero pag masikip, ang hirap. Tapos ang dami-dami kamag-anak, ang hirap kumilos. Ayoko ng ganun, ayoko na masikip na area. So, hindi na ako sumama nun. And yun nga, hindi ko talaga siya nakaugalian. Kahit nung nandito na, wala naman din kaming madadalaw dito kasi nasa probinsya yung mga yumao namin. So, wala. Prayers na lang talaga. Prayers. So, yun. Pero masaya no. Masaya no mga bata. Yan, tipong bibisita kayo sa mga puntod-puntod, mga olekta kayo ng mga kandila. Ang iba pa nga dyan, may kalokohan to yung iba. Hindi pa totally tunaw yung kandila kinukuha na. Just bawal yun. Ayan. So, ayan. So, yeah, move forward tayo. It's November na. A month to go, or almost 2 months to go, is Pasko na. And, wala nang ilang buwan pa, or mga 2 months na lang din. 2024 na. Ganun lang kabilis ang buhay. So, we have to make the most of it. Ayan. Enjoy life. Life is beautiful. Okay. So, speaking of life is beautiful, life will be more beautiful kapag may halaman tayo. Diba? Diba? Mas masaya ang ating buhay kapag may halaman tayo sa ating mga bahay-bahay. Okay. Today, ang isi-share ko sa inyo is how to propagate yung ating syngonium na milk confetti. Ayan. Kasi meron ako ditong, kaya ito yung napili kong halaman na ipakita sa inyo today. Ito kasi yung pinaka-lush ko so far na syngonium na bukod sa albo ha. Kasi ang syngonium albo natin, marami talaga ako. Si confetti kasi ilang pots lang meron ako. Pero kapag naman nag-lush siya, ang ganda-ganda. Nailang ako sa camera natin para hindi sa akin nakatingin. So, ayan. Papakita ko muna sa inyo yung lush ko dito. Nag-ingay tuloy yung mga aso. Lagpasin natin yung motor. Suway ka talaga! Okay, ito ang ating lush, ang syngonium na milk confetti. Ilapit ko sa inyo para kita nyo. Ayan. So, tingnan nyo naman kung gano'ng ka-lush yan. Para mas maganda itong ganito na mas malash siya. Tingnan nyo, may mukbang lang talaga na nangyari. May mukbang na naganap. Ito, isama ko itong isa para mas maganda siya tingnan. Ikaw pala yan. Kaya pala mga doggy ay excited. Ito, yan. Sama natin to. Yan. So, ito yung ipopropagate natin. Hindi ito ha, kasi mother ko tayo. Gusto ko makita kung paano kasi mag-lush ito. Tingnan nyo, oh. Nagsipagkapangan na siya. Yan.
So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-propagate para magkaroon kayo ng ganito. Okay. Alright. So, meron tayo ditong may runners. Ang tawag sa ganito ay runner. Ayan, yung mga runners niya. Now, Now, paano natin malalaman kung pwede na siya i-propagate? Nakikita na natin yung may runners na ganyan and may mga aerial roots na ganyan. So, ang gagawin natin, gugupitin lang natin yan. So, gugupitin lang natin to. O, yan. Katulad yan. Ito, pwede nyong itanim as is or pwede nyong ikat pa rin. Kasi, itong mga runners niya kasi may mga ano pa yan. Pwede pa yang, itong mga nodes, pwede pa yung magbigay ng bagong halaman. So, gupitin natin from here. Yan, pwedeng ganyan. Diba? Mag-iwan ka lang na isang taon para man may mag-produce ang kanilang pagkain. Okay? So, meron tayong dalawang cuttings na nagawa. Tataniman natin yan sa pot natin na ganito. Ay, ano lang kayo. Kung mga nagsisimula pa lang kayo, pwedeng mga ganito lang muna gamitin ninyo. Yan. Yan. Tanim nyo sa ganyan hanggang sa maging ganito na siya. Yan. Ito mga ganito ko, galing lang din yan sa propagation. Yan, yung ganyang kalash. Tapos hayaan nyo lang sila mag-lash. And kapag napapansin nyo na napaakyat na, magbibigyan na siya ng runners, lagyan nyo na siya ng pole. Gawin nyo na siyang ganito. Wait lang ha. Yan. Pag may mga runners na ganyan, ayaw nyo nang i-propagate, gusto nyo mag-lash, ipaikot nyo na lang siya sa pole na ganyan. And hayaan nyo na lang siyang kumapit sa pole. Itong ganda, oh, kumapit na siya sa pole. Kahit yung pole natin ay gusto nang kumawala. Yan, ito yung lagi ko nakakalimutan na lalagyan ko ng support. Ayan, no, bumibigay ng pole natin. Ang ganda kasi tingnan pag nakaganto ganto ka-lash. Yan. Meron pa tayo isa dito ipopropagate. Yung kamukha ni confetti. Kamukha ni confetti, which is sino ka nga? Hindi kasi si Pink Splash. Ikaw ay si ayan, blank space na naman ako. May runners din siya eh. Hindi siya si Dotted Pink. Iba si Dotted Pink. Pink. Sino ka nga? Sabi ko na dapat nilalagyan ko talaga ng pangalan eh. Eto oh, sino nga ulit ito? Yung kamukha ni confetti. Pink Spot. Ay, wala dito yung pen ko. This is Pink Spot. Wala natin yung marker ko. Ayan. May runners din siya. Pero, ikakat ko siya kasi nga, malungkot eh. Ikakat natin siya para mag-concentrate na lang yung mother plant ng pagbibigay ng mga bagong halaman niya or bagong sanga. So, yan. Meron tayong runner dito. Ikakat din natin to. Ayan, tingnan nyo, may papalabas na bagong halaman sa kanyang node. Ayan, kung nasa nakikita nyo. Pwede nyo siyang ikat pa isa-isa or pwede nyo ipaikot sa pot. Ayan, pwede naman ipaikot nyo sa pot. Ayan, kasi kahit naman na hindi nyo siya ikat pa isa-isa, tutubo pa rin naman yung mga bagong halaman niya. So, ayan. So, ako, siguro hatiin ko siya sa dalawa. Bigyan ko lang ng isang, kahit konting dahon lang yung isa. And then, ipapaikot natin to sa pot na may lupa. Ayan. So, dyan lang muna kayo. So, ganun lang. O, tingnan ko cute, no? Oh. Diba? Sila hindi mai-inlove sa ganito mga colors. Diba? Oh. Magkamukha talaga sila, no? Magkamukha. Minsan talaga, pag hindi ka talaga marunong tumingin, mapapagkamalan mong iisa lang sila. Pero, tingnan yung difference. Spot the difference. Yan. So, ganun lang ginagawa ko sa mga syngoniums ko para dumami. Para hindi kayo bili ng bili. Padamihin nyo na lang kung anong meron sa inyo. Pero kung trip nyo naman bumili, why not? Pwede magpigil sa inyo. Bili lang halaman. Kung yun ang makakapagpasaya sa inyo, halaman, sige, bili lang. Okay. So, ano na tayo? Jump na tayo sa ating flexing. Unahin natin tong si Philodendron Hope natin. This is Philodendron Hope na giant size Philodendron Hope. Meron pang mas malaki dito, pero ito lang yung kaya kong bilhin kasi mahal siya. Philodendron Hope, pero ang iba, ang tawag dito is Moonlight. Pero kasi doon sa seller na pinagbilhan ko, Hope ang tawag niya. Hindi ko alam kung same sila ni Moonlight or may difference. Kasi minsan mga Philodendron, 'di ba, magkakamukha yan.
This one, I'm selling it for only 530. Philodendron Hope. Ganito nakalaki. Kasama ng kanyang pot ng cute-cute. Yan, na-amaze ako sa magantong pot ngayon. Yan. And also, kung may time ako mamaya, i-upload ko yung video ko sa IKEA. Kasi sa IKEA pala, may mga halaman din sila doon. Tsaka meron sila mga pots. Ang gaganda ng mga pots nila. Medyo mahal lang. Pero nakakatuwa. Nakakatuwa pa rin. So, nagpunta kasi kami doon ng weekend, nung linggo, kasi umattend kami ng franchise expo, and dumaan kami sa IKEA. Dumaan lang. Wala akong binili kahit ano, namasyalan talaga ako. And to my surprise, meron sila mga halaman doon. Nakakatuwa. Ayan. Philodendron Hope. Sana ma-upload ko mamaya. Meron tayong Jopi-I na super lush. Yan. Isang pot lang meron akong Jopi-I ha. Parang ayaw ko nga muna ibenta to. Parang gusto ko muna i-propagate ito. Sige, hold ko muna si Jopi-I. Parang gusto ko siyang i-propa kasi isa lang may Jopi-I. Tsaka parang mahirap makahat ng Jopi-I ulit. Lumalabas na kasi, pwede na kasi i-propa eh. I-hold ko na muna si Jopi-I ha. Sorry. I'm so sorry. Ito, baka bet ninyo. This is variegated Sansevieria. Ganda na. 285 pesos to. Pero nag-iisa lang din to. Magdadagdag na lang siguro ako pag nabili to. I have here also. I have here. Philodendron tuloy. Yung ating Moonlight or Shrevana. Moonlight na rubber tree. Ayan o. Gumanda na siya ng gumanda. Maliit lang to nung binili ko. Ganyan lang katangkad. Ito na siya ngayon. Yan. Kaya pag in-expose to sa araw, mas magandang kanyang binibigyan na bagong dahon. This one, I'm selling it for only 450. Kasama ng pot na ganyan. Ready to display na to. Naloka ako dun talaga sa sa tawag dito, sa IKEA. Yung maliit na black print sa ganyan ng katangkad, 475. O, laban ka. Yung malaki nila na siguro mga 2 feet, 2.5, nasa 1.2. Bahala kayo dyan. Okay. Meron tayo ditong bagong buka lang na deliciosa, Monstera deliciosa. Ang dungis ng pot, sorry. Kailangan ko nahugasan yung mga pot nito. And this one, I'm selling it for only 450. Sino may gusto? 450 na lang to. Ako lang kasi nagpropa nito, kaya mas mura ko ibebenta. Meron tayo ditong, ang ganda ng bar. This is Epi Aurea. Ganda ng bar, no? Epi Aurea, 350. Yan, 350 yan. Ganda ng bar. Epi Aurea, 350. And also, gusto ko i-showcase sa inyo today ang aking mga nabawi sa kapahamakan. Mga nailigtas sa kapahamakan ng mga Calathea. I really love Calathea, but for some reason, hindi ako makabuhay. Nasusunog sila sa akin, natutunaw, pero gustong-gusto ko talaga sila, lalo si Calathea doti. So, nag-research ako tungkol kay Calathea. Ayaw pala nila ng araw. Mas gusto nila yung indirect sunlight. Bright siya, pero ayaw nila ng mainit. At gusto matakaw sila sa tubig. So, yun, ang ginawa ko, nilipat ko sila ng areas. No, nakaapat na lipat na ako ng area sa kanila. And nakita na nila yung perfect spot para sa kanila. So, nakaka-recover na sila. Kaya ipapakita ko na sa inyo yung mga naggising ko na mga Calathea. Binili ko itong mga taong mahal-mahal kasi malalaking dahon talaga sila. Ayan, eto na sila. Presenting ang Calathea doti ko. Diba no? Ang ganda na no. Gumanda na siya. Kaya no, walang sunog. Masigla. Masaya. This one, sige, benta ko lang to sa inyo ng 275. Mahal ang bili ko dito. Alam nyo ba yun? Na siya. Mag-aapat na puno na siya. 275. Meron ako ditong Cora. This is Cora. Ito si Cora medyo mahal. Yan. 350 si Cora. 350 Cora. Meron ako dito, ito talaga, gusto ko doon si Crimson. Ang lalaki ng Crimson na binili ko, pero wala. Ito naman si Crimson, sige, benta ko sa inyo ng 200. Kano ka Crimson? Sige, 270, hindi, 250 na ito si Crimson, 250. And itong isa, I forgot the name.
Sa mga export ng Calathea dyan, ayan. Sige. Ito naman 250 lang din. Yan. Yun pa lang. Kasi yung iba, yan. Kasalukuyan pala silang under recovery. Grabe. Alam mo, nanghihina ako sa Calathea ko talaga. Bili ako ng Calathea noon. Wala. Ano talaga sila? Hindi kami bate. Pero sisikapin ko talaga na magkaroon ako ng mamama-perfect yung kanilang talaga. Yung kanilang living condition sa akin under my care. Pero, yan, sige lang. Hindi tayo aayaw sa mga ganyan. Pag gusto mo talaga gawa ka ng paraan para makuha mo yung kanilang tamang timpla. Last pa tayo. Baka gusto nyo. Nabigyan na siya ng bagong daon and super ganda ng kanyang variegation. Yan, Pink Princess. Yan, super gandang jeans na Pink Princess. This is nanay ha. Puno ito. Tingnan nyo, puno yan. Ito yung puno, ito yung baby. Yan, this one I'm selling it for only 500 na lang. Good jeans to ha. Tsaka parang dark pa siya oh. Yan. Yan ang kanyang bagong dahon. Okay, may tawad pa. PM nyo lang ako. Alright, balik natin ikaw dito. Nakabada rapat na may na lang. So, malowbat na tayo. Nagbiblink din camera natin. Babay na. Message nyo ako kapag meron kayo mga gustong biling halaman. And nasa description box naman natin lahat ng details na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang ako dyan. Deliveries natin Lalamove in Tok-Tok. And location natin San Francisco, Biñan, Laguna. Sa mga tanong, message nyo ako. And yes, see you tomorrow everyone. Naka-off ako sa isang work ko. Pero working ako sa isa ko pang work. So, may video pa rin tayo. Bye! God bless you all. Ingat, ingat, ingat.